Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, National Costume Parade ng mga candidates dito sa Miss Supranationals. Kanino ba kayo talagang mas nakita nyong bongga? Mas nakita nyong panalo? So i-comment below mo yan. So yon. So syempre ano bang reaction ko sa kanilang national costume? Syempre nalungkot ako kasi sana nagkaroon sila ng show para dito, yung live ba na napapanood natin para mas nakita natin yung details. Pero kasi ang supranational, lagi silang ganito na parang idadaan na lang nila sa clip. Siguro dahil mas gusto nilang makita yung pare-parehas na detalye ng mga national costume. Pero kung akong tatanungin mo, mas gusto ko pa rin yung dating ginagawa nila, yung opening show nila na may national costume, di ba? Tapos magpapakilala yung mga candidates. Hindi ko alam kung ganun yung gagawin nila sa finals. Anyway, so kamusta naman ang national costume ng mga candidates? So pag-usapan natin. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na ako masyado na-amaze sa mga national costume. Siguro dahil dito sa Thailand, ang dami kong nakikita na laging naka-national costume. Yung alam mo yun, yung mga borloloy ng mga matataas, mga headdress na bongga, kahit din ako nakakapagsuot ako ng ganun dito. Kaya parang feeling ko normal na lang siya sa akin at wala na siyang wow. So, syempre pag-usapan pa rin natin kung kaninong national costume tayo na bonggahan. So, pagdating muna dito kay Albania, sobrang simple lang ng kanyang national costume. Actually, nakagaw na lang ang lola mo no? So, tapos nilagyan na lang nila ng pakpak na kulay itim para mas bongga. Pero, I think practical kung ang layo ng biyahe mo kaysa naman magdagdag ka ba sa bagahe, di ba? So simple, mas bongga. Pero mas bongga yung kay Australia. Gusto ko yung detalye ng national costume ni Australia kasi syempre kung titignan mo nga naman yung details, ay bongga talaga. Isa siya sa mga bet ko. At ang ganda. Gusto ko yung color, gusto ko yung details, panalo. Simple lang naman yung kay Bahrain dahil si Bahrain naman ay wala naman silang parang yung national costume talaga, di ba? And then, ayan lang, yung suot-suot niya. Sobrang komportable siya at naigalaw niya ng bonggang-bongga. Pero pag dinignan mo yung mukha ni Bahrain, ay, ang ganda, ang winner, di ba? So, panalo din yung kay Belgium. Ito yung sinasabi ko, naku, marami na ako nakikitang ganyan dito. Hindi na siya amazing sa akin. Pero, syempre, the way yung execution ni Belgium, bongga, winner, at talaga naman masasabi ko, ang ganda ng details din ng kanyang national costume and color. Tapos si Bolivia. Si Bolivia naman simple lang. At 'di ba? Panalo yung galawan. So gusto ko yung ipinakita niyang galawan. At winner. Eto si Bahrain. Alam nyo, sobrang winner to para sa akin. Kasi parang may history yung kanyang national costume. Parang feeling ko doon nababanggit kung ano ang history ng ipinapakita nilang national costume. Kaya lang sa atin kasi inedit na lang. And then ayan, so gusto ko yung sa kanya. Sobrang parang pag pinanood mo siya in live, parang okay, may history. And then si Brazil, simplihan lang ang national costume ni Brazil, pero yung ganda naman ni Brazil, talagang nag-uumapaw. Alam mo, naalala ko tuloy si Lacrini sa kanya na baka piling ko ay mag-first runner-up to. Si British Virgin Island. Ayan. So marami na rin yan dito. Hindi na siya masyado amazing sa akin. Siyempre colorful, but execution is winner. Ito si Cambodia. Ayan, katulad niyan. Siyempre nakakakita na ako ng ganyan dito. Pero si Cambodia, isa siya sa mga nagustuhan kong national costume. Ang linis ng kanyang galawan at ang ganda ng kanyang details ng kanyang national costume. Hindi masyado parang ang kalat-kalat. Ang gandang panoorin, di ba? And then si Canada naman, simple lang din yung kay Canada, parang nakagown at nilagyan na lang ng headdresser. Pero, execution, winner. Ayun, so okay lang din naman. Hindi masyadong wow, di ba? At parehas sila ni China. Si China naluloka ako kasi parang ang feeling ko yung mga ganitong national costume, dapat si Korea yung nagsusuot Yung may sa gitna, ayan yung sa gitna niya.
Pero nagulat ako si China ang nagsuot. At, ang bongga ng galaw ni China. Simple din naman kay Costa Rica. Si Costa Rica parang majorate na, alam mo yung parang nasa Encantadia. Hindi ko bet. Pero, ayun, para sa kanya siguro, bongga na yan. So, yun lang. Mabilis yung ano, no, yung clips. Eto, kay Cotebor. Gusto ko kasi parang ang nag-ano sa akin yung elephant do sa likod niya na parang feeling ko dala-dala niya yung kultura na meron sila na parang pumunta kayo sa amin, ayan, madaming elephant, and then ayun yung pinopromote niya at maganda yung kanyang story, parang feeling ko. Tapos si Cuba naman, parang normal na to sa atin na nakikita natin sa bawat national costume. Hindi ganong kapalo, hindi ganong kabongga. But, okay lang. Nalagpas naman niya. Eto, gusto ko to, si Curaçao. Yung kay Curaçao kasi, parang feeling ko, gusto ko kasi yung may history. Parang, ayan, tingnan mo, lambat. So, alam natin na si Curaçao ay isa sa mga Caribbean, di ba? And then, yung the way kung paano niya i-execute yung kanyang national costume, ang winner para sa akin, Czech Republic, hindi masyadong kabog. Charot. Paandar lang. Ayoko kasi ng mga ibon-ibon. Pero dito parang feeling ko failed si Czech Republic. Ayun. So, ang nagustuhan ko sa mga nakita natin kanina, isa yung kay Curaçao. Sobrang na-amaze ako kay Curaçao. Dahil lambat, alam mo yon, yung parang sa mga mangingisda. O, di ba? So, yon. And then, punta naman tayo dito sa sumunod. Si Denmark, simple-simplihan lang din. Ayan. So, anong masasabi nyo sa ni Denmark? Parang kasing common no? Napapanood na natin yan madalas. And, eto, gusto ko din to. Kay Dominican Republic. Kasi yung kay Dominican Republic, bukod doon yung colorful, yung kanyang national costume, ang maganda dyan, yung, di ba, parang watawat nila. Dala-dala niya, yung kultura, yung bansa. So, kitang-kita mo doon sa national costume. And then, alam naman natin na mahilig sila sa ganito, yung Mardi Gras na tinatawag, di ba? So, yon, bongga siya. And then, ito naman si Ecuador, ang sexy. Hindi ko alam kung anong drama niya dito, pero yung kanyang national costume, gusto ko yung upper, pero yung lower, naloka ako. Parang ate sana nagpanty ka na lang. Diba? Pero yung details, panalo. So, ayun. Ito naman parang Encantadia lang sa El Salvador. So, isa na rin to sa mga common na nakikita natin ng national costume. Hindi ko gusto yung suot niya kasi parang hindi yung katawan niya hindi ganun ka-sexy. Dapat kasi yung mga nagsusuot niya, yung alam mo yung may kurba yung katawan, straight lang yung katawan niya. Si Finland, naloka din ako kay Finland. Parang malipisan lang yung dating. Di ba? Na color green naman. Tapos sinundan siya ni France. Si France, eto, mas nabetan ko si France. Pareha sila ng kulay, pareha sila ng dating, pero yung detalye kay France, bongga, at feeling ko, scientist. Di ba? So, ang mas na-appreciate ko yung kay France. Sobrang simple lang naman ni Germany. Alam naman natin ang Germany, wala naman sila talagang parang pinipig na national costume. Laging ganyan, yung parang pangkatulong. Charot. Di ba? So, nawindang lang ako. And then, si Ghana naman, ang drama niya, yung para siyang ang dating sa akin, para siya yung mother na sa mga mangkukulang na pinaglaruan Pero panalo naman, maganda naman yung details. Ito common na rin to sa atin. Nakikita ko na si Gibraltar ba? So yon, so common na yan sa atin na nakikita ko na rin yan. And then, gusto ko tong kay Guatemala. Kay Guatemala, madalas kasi, di ba, mga ganito yung national costume na sinusuot nila. Minsan red, pero eto, gusto ko yung details. Gusto ko yung kulay. Tapos panalo yung execution, yung makeup niya, wow, ang ganda. And then, talagang inisa-isa Hong Kong. Actually, gusto ko yung kay Hong Kong. Kasi ang maganda kay Hong Kong, nakita mo pa rin yung traditional na ginagawa nila. Yung kanilang culture, nakita mo. Tapos parang, ni-level up.
So, matagal na akong hindi nakakakita ng mga ganitong national costume. Yung kay Iceland, syempre, ibon-ibon, eagle, ayoko ng mga may pakpak na national costume. Parang umay na ako sa mga national costume na may pakpak. Di ba? Parang kadamihan kasi dyan laging may pakpak. Si India, bet ko din yung kay India, isa din siya sa mga napusuan ko na parang feeling ko, wow, the best. Kasi kita mo na sinusuot nila yung ganitong damit, tapos ni-level up niya, nilagyan niya ng peacock, o, di ba? So, yon. So, kumbaga parang pinag-aralan na parang same lang ng mga national costume na nakikita natin, pero ni-level up. Gusto ko din yung kay Indonesia, in fairness, yung details ng gown ni Indonesia, ang winner. Tapos, alam mo yon, parang wow, 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 wow. Sobrang panalo yung ayos niya, yung headdress niya, bongga. And then, Italy. Siyempre, isimplihan lang din naman ng Italy. Parang, hindi ko masyado bet. Ewan ko sa inyo. Ang nakita ko lang sa kanya, nag-perform lang siya. Para siyang sasayaw. Kasi yung mga getong gown, may mga ganyan dito. Yung sa mga dancer. And then, sumunod si Jamaica. Si Jamaica maganda sana kung nagsayaw-sayaw siya. Oho. Yung alam mo yun, yung nag-Congo-Congo. Kasi ganito naman talaga yung national costume na meron sila. At masyado lang colorful yung sa kanya. And then, gusto ko din yung kay Japan. Gusto ko yung mga ganitong national costume, yung mga traditional dress. Kasi parang feeling ko, nadadala nila yung kultura na meron sila. Plus, ano mo yun, tatak Japanese talaga, na nilevel up yung kimono niya. Tapos, sunundan pa siya ni Korea, the same day, same na national costume na may culture. Di ba ganyan din kasi talaga yung mga suotan sa Korea na parang nag-level up na ngayon kasi 2026 na. Di ba? So, ang sarap lang tignan. And then si Lavia, ayan, ibon-ibon na naman kaya hindi siya pasado sa akin. So, tigilan na nila ako sa kaibon-ibon. Tapos, ayan, nakakaloka, gumano yung ulo ng ng ibon niya. Naloka naman ako kay Macau. Di ba talagang si Macau talaga palaban din eh. Pero in fairness, yung national costume ni Macau, bet ko, pang top model, nilagyan lang ng sa harapan para mas maiba. Simple lang yung kay Malta. Si Malta parang naka-evening gown lang, kaya ligwak yan for sure. Charot. Ay nako, nakakaloka. So, marami talagang mga candidates na hindi talaga sila lumalaban ng bonggang-bongga sa national costume, no? Ay, eto, si Mexico, pak, di ba? Bongga. Sa mga Mexican, laging ganito yung nakikita natin national costume nila. Actually, simple pa nga to kasi yung iba talagang bilog na bilog. Pero, ang maganda sa kanya, colorful. And then, si Moldova. Ayan. Actually, isa to sa mga bet ko na parang dark horse candidate sa akin. Pero yung national costume niya, bet ko din. Di ba? Para siyang Diyosa or Venus, gano'n. And then, sinundan ni Myanmar. Siyempre, traditional din yung kay Myanmar. Ayan, so gusto ko yung mga ganyan. Kasi may kultura, meron silang ipinapakita at merong aral sa atin. Di ba? So mas maganda yan kung sabi nila kung ano ang meron sa national costume. Namibia, Namibia, ayan, parang sasayaw. Hindi ko bet. Kung bet nyo, sige, comment lang ninyo dyan. Naloka ako. Pasensya na kayo kasi parang mabilisan. And then Nepal. Sa Nepal naman, hindi ko alam kung saan inspired tong kanyang national costume. Pero parang feeling ko, ang bigat nung nasa likod niya. So, pinahirapan niya yung sarili niya. Ano pusit ba to? Ay, eto, bongga. Netherlands. Di ba? Pa-flower effect. Maganda yan sana habang pumapasok siya, nakatakip na sa mukha niya, tapos bigla niyang ginanon yung nasa gitna na siya. Hindi yung naglakad na siya, tapos sa kanya ginanon, tapos sa kanya ginanon, binuka. Kakaloka. Ayan, another ibon-ibon naman kay Nigeria. Si Nigeria parang isa to sa mga bet kong candidates, pero hindi ako na-impress sa kanyang national costume. Parang, ayaw kasi talaga ng ibon-ibon, saka parang hindi bongga yung mga national costume na ibon-ibon.
Hindi ko alam kung bakit ang daming national costume na ibon-ibon. Si Norway naman, para siyang puno. Sana sa Miss Earth siya sumali, charot. In fairness, so bongga. Di ba? Pero hindi siya yung mga nasa top ko. Next is Pakistan. Alam naman natin ang Pakistani, ganito 'di ba talaga silang mag national costume. So yun, parang India no, ang Pakistani. Ayun. And then ayan na si Paraguay. Ayan, malapit na si Philippines. Actually, hindi ko pa nakikita yung kay Philippines. Okay lang din naman yung kay Paraguay. Tama lang na mag-present siya ng ganyan. Hindi ko naiintindihan kung anong meron. Another ibon na naman kay Peru. Syempre. Ay, parang suma yung dating. Diba? Ang bongga, ayun yung pinakaano. At ayoko kasi ng ibon-ibon talaga. Hindi ako natutuwa. At eto na, si Philippines. Ano siya? Gumamela, bulaklak? Ayan, ang bongga. Ang winner. I love it. Di ba? Ang gaang niyan tignan. Sobrang panalo. Pak. So, winner para sa akin. Kakaiba, hindi pa natin to nakikita yung national costume na suot-suot niya, pero nagandahan ako at in fairness ang ganda ng execution ng lolo mo, ang ganda ng makeup, at ang ganda ng galaw. So, gusto ko, bet ko. Si Paula naman simple lang. Ayan, hindi na natin napakita. And then, of course, Portugal, sexy. So, yun. So, sobrang sana may nag-ano siya, naggalaw-galaw ng bongga. So, tama lang yung execution. Ayaw magpatalo ni Puerto Rico. Actually, marami nang ganito dito niyan sa Thailand eh. So, ang bongga ni Puerto Rico. Ganda. Pero mas gusto ko yung kay Philippines. Gusto ko yung details, gusto ko yung ipinakita ni Katrina Ligado. Romania, di ba? Wow. Maganda din yung kay Romania. Parang nasa culture nila. Gusto ko kasi mga nasa culture. Syempre, Sierra Leone, magpapatalo pa ba itong mga ganitong eksena? Di ba? Alam naman na natin na lagi silang ganyan. Ayan yung mga ganyang execution yung gusto ko. Yung talagang ready at laban na laban. And then, of course, hindi rin magpapahuli ang Singapore. Si Singapore naloka ako kasi parang hindi na siya nalalayo kay Thailand. Di ba? Hindi naman ganito yung inaasahan ko national costume ng Singapore. Parang hindi ko bet. Maganda yung national costume, maganda yung details, pero parang naumay na ako sa ganyan. South Africa. Parang nasuot na to ng Pilipinas noon. Ni Miriam Kiambao. Charot. Di ba? So, pero in fairness, maganda. Ano yun? May bata sa likod. Di ba? And then, Spain. Ang bongga. Nakaka-distract lang yung color pink na shoes niya. Parang ang taray. Parang hindi dun sa puti. Sana nag-itim na lang or kaya nag-gold para mas bongga. And then, Tanzania. Di ba? May ganyan na rin dito sa Thailand dyan eh. Color gold nga lang. In fairness, no, sa mga ibang country, may halos pare-parehas din ng national costume. Eto na si Thailand. Ang bongga ni very Thai. Parang ito yung suot-suot niya nung dumating siya dito sa Thailand. Sa Poland, no? Nilagyan lang ng sa ulo, ng bulaklak. In fairness, ganda. Turkey, maganda din yung kay Turkey. Diba? Ang na-amaze akong national costume yung kay Australia, kay Cambodia, yung mga ganon, kay Philippines, ayan, Thailand, Korea, pero yung iba, parang hindi ko alam. Sino pa ba yung nag-remark sa inyo? So, i-comment ninyo. Ayan. Palaban naman talaga din yung mga girls no?
So, ito pa, United Kingdom. Oh, maganda din yung kanyang national costume kasi very traditional din sa kanila. Pero, in-over lang. Yung Reyna ba nila magsusuot ng ganyan? Charot. Ay, syempre, hindi magpapakabog. USA, pak, di ba? Colorful. Ato yung tinatawag na cabaret or Mardi Gras, yung ganito. Di ba? Ang ganda. Nakikita ko yan sa mga parade-parade nila. Pero in fairness, tama lang na ginamit niya. Si Venezuela, naging simple lang, pero kabog, pak, yung maganda yung likod. I think isa siya sa mga magandang national costume at humataw talaga ng bonggang-bongga. I love it. And then, syempre, hindi na magpapahuli si Vietnam. Alam naman natin si Vietnam paanda. Actually, ito na yung pinakasimpleng national costume na inilaban ng Vietnam. Pero, lagi silang yung may idea nila, hindi na lalayo sa kultura nila, no? And, Zambia yata ito yung susunod. Yes, si Zambia, simple lang naka-gown. Hindi ko bet. Masyadong mabigat tignan. At wala na, tapos na. Ay, may isa pa. Si Zimbabwe. Nahihirapan siya maglakad. Ang bigat ng national costume ng Zimbabwe. Ay, ang ganda ng details. Ay, isa siya sa mga gusto ko, si Zimbabwe. Ang ganda ng details ng national costume. I think dapat siya ang winner. Charot. Ganda. Ganda. At doon natatapos ang National Costume Parade. Okay. So, kaninong national costume yung nagustuhan ninyo, nabitan ninyo? Ako tulad nga na sinabi ko, isa sa mga bet ko, yung kay Katrina Ligado. Gusto ko din yung kay Australia. Gusto ko din yung kay Cambodia, kay Korea, kay Japan. Sabi ko sa inyo mas kay Myanmar hindi masyado bongga. Parang mas gusto ko pa yung kay Thailand. Tapos ayon, si Zimbabwe, panalo, no? USA, maganda din. Venezuela, ayon, isa din siya sa mga nagustuhan ko. May isa pa ako nagustuhan na parang napawawa ko So, napicturean ko yata dito. Okay, so kay France. Gusto ko yung kay France. Ayun. So, pero kayo ang tatanungin ko, kaninong national costume kayo na talagang masasabi mo ay bongga at sino ang winner para sa inyo, para sa national costume. So, yun. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.